Sa pala nagsimula yung Pintasero Club? Parang unexpected din kasi nabuo yun eh. Yun nga raw kasi Pintasero nga raw ako, ganyan. Yo, what's up mga ka-Jeep Trip at mga ka-Jeepers? So nandito tayo ngayon sa garahe ni Woodstock. Ayan. At syempre kasama natin si Boss Jason, ang owner. Ito, Woodstock Jeep. Kaya tara, samahan nyo ako makakwentuhan si Boss J. Kung paano at saan nagsimula ang Jeep na Woodstock. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Woodstock at syempre kasama natin yan si Maki Matic. Yan. Boss Mac, Daniel yan. Oo, boss. Ito na, pagkakataon nyo na makilala ang may-ari ng legendary Woodstock ng Novaliches Rizal Hub. Ayan, si Boss Jason. Sino nga pala? Si Boss Jason Ortiguera. Wala, simpleng ano na. Simpleng nangarap. Ayan. So, Boss Jason, bakit pala Woodstock or St. Lucie ang ipinangalan natin dito sa jeep natin? Hindi yung Woodstock, ano yun, yung lugar ng mga tita ko sa States. Bali, sa ano yun, sa Vermont. Bali yung Woodstock, parang ano yun eh. Kumbaga rito sa atin, parang Quezon City, gano'n. Gano'n? Oo. Kumbaga parang city siya. Oo, city. Parang lugar. Parang city gano'n, no? Yung Woodstock. Yun. Na nakakasakot na sa state ng Vermont. State ng Kami, Vermont. alam ko na may parting taas ng Amerika yun, parang north. So yun ang ipinangalan natin, sir. Tapos yung St. Lucie naman, doon naman din yun, lugar din ng tita ko sa Florida naman yun. Florida. Oo. USA, lahat yan, sir. Oo, USA sa Florida naman. Okay. So may nagsasabi, sir, meron daw mas nauna pa daw na Woodstock bago yung mga jeep mo. Hindi, yung ano, bago yung mga jeep ko, yung ano yun, yung Woodstock na animan yun, yung kulay brown, tsaka puti. Ayun. Ano yun, hindi ako nagkakamali, mga ano yun, mga 1985, 86 to 87 siguro yun. 85, 80s jeepney pa siya. Oo, 80s pa yun, ano lang yun eh, parang animal lang yun eh, di kulay pa yun, mga di kulay yun. Pero hindi, kumbaga nung nag-start ka mag-jeep, hindi na naabutan ng mga jeep. Hindi na, kasi kaya nga yung mga, nung bumabiyahe na ako ron sa yung 536 ko, yung DICE, yung syempre, yung mga matatandang pasahero, nakikita Woodstock, ito rin ba niya yung dating Woodstock? Sabi nga, hindi po. Ayun. Ganun. Bakit pala sanib ang tawag sa'yo nung araw? Actually, meron lang nagbansag sa akin yung backride ko nung araw na nung bumabiyahe ako kasi Ibak Society kami dati. Society. Tapos, bali na hinto ako ng Bloomington kung saan ako bumiyahe. Biyahe ako ng Bago Silang, dito, Malinta. Oo, ayan. Tapos nung bumalik ako ng Bloomington ulit, yun nga, parang sabi nga nila, pag daw tinotokoyo ko, gano'n, yung mga imposible raw yung mga lusot-lusot ko. Ewan ko, papangaraniwan lang naman. Kumbaga driving skills. So, parang gano'n. Yung sa driving skills mo, parang may sanib, gano'n. Parang gano'n. Oh. Dahil sa pagmamaneho ng araw. Ayan, okay. Pintasero Club, ano yun, kumbaga parang unexpected din kasi nabuo yun eh. Yun nga raw kasi Pintasero nga raw ako, ganyan yan. Tapos, mayroong isang jeep, di ko na lang babanggitin, na nagbuo sila ng jeep na doon sa may engine bay niya, may nakalagay, Pintasero is not allowed. So, parang may nakakarating sa akin, sa ano raw yun, para sa akin daw yun. Tinuloy-tuloy na namin. Tapos ayan nga, nagkaroon na ng ano, ayan. Kumbaga pinanindigan nyo na. Oo, yung mga bawal. ano yun eh, parang
Ang mga kadikit ko noon, sila Empo, yan, sila Joseph. Tuloy-tuloy na namin. Hanggang sa, ayun, nagkaroon na kami ng mga member, number, ganyan. Ayun. Pero most ano talaga, ang mga kasama ko talaga, mga taga Valenzuela, Karohatan yan. Pero hindi naman sila lahat pentasero, ano? Hindi naman, ano lang yun, kumbaga, katuwaan lang. Kumbaga ikaw kasi nabansag ang pentasero dahil siguro prangka ka lang nung araw, way back. Hindi, hanggang ngayon naman, prangka ako eh. Ayan. Talagang Ika nga, nagsasabi lang ng totoo. magsasabi lang ng totoo. Ayan. Kaya natawag na pentasero club. Ayan. Kasi ang experience. Nung driver ka pa ni Woodstock na Gen 1 hanggang sa nagretiro ka na at naging operator na lamang. Kasi ang experience, kapag pamaneho, Ayan, sa pagmamaneho. yung gano'n, yung maluwag pa yung kalsada dati. Parang kahit anong gawin mong pampapalatuba sa kalsada, ayos na. Ngayon kasi medyo magulo na ang kalsada. Kunting balatuba lang. Oo, kaya yan sila araw-araw. Sabihan ko sila, mga driver ko ako, medyo ano kayo, may social media na tayo ngayon. Hindi na masyadong ano. Ingat-ingat lang. Right. Driving na Novaliches Bloomington, mga 15 minutes lang. Yan. Nung araw, no? Oo, kaya yun. Kaya pag talagang medyo, lalo na no, wala pa masyadong sasakyan nun eh. Medyo wala pa mga motor. Tapos, kapag ka sumalubong ka talaga nun, pagbibigyan ka. Buti ngayon, lahat na may camera ngayon, lahat patas eh. Oo. Kaya mahirap na ngayon eh. Hindi kagaya nung araw talaga nung panahon namin. Sarap talaga mag-drive. Sarap ng pala. Oo. Mga early 2000s yan, boss. Di, no? Mga ano yun, siguro, nung Woodstock na, kasi 2000 lumabas yung 536 ko eh. Pero sa kauna talaga nagmaneho. Unang Anong jeep? nagmaneho, ang unang-una ko talaga minaneho sa Bloomington, yung disaster. Okay. Siguro mga ano yun, 96 ba yun? 1996? Disaster yan, may nasa bagong silang? Hindi Ay, yun. iba pa yun. Wala na yun eh, hindi ko na malaman kung saan na napunta yun. Tapos, yung Sumunod, ano na, yung sa Black Beauty. Yan, yun. Shoutout kay Gerald Cabangon. Ano, yun, medyo matagal-tagal ko rin alaga yun. Black Beauty. Biyaheng Urduha yun eh. so, kumbaga, ever since, jeep pa talaga. Oo, kasi, Ang naging, ano ang natin. nangyari kasi sa ano ko, nung may jeep kami dati, sila tatay, yung limahan. Kasi nga, wala akong nag-aalaga sa akin dati. Dahil sinong nanay ko, pumapasok nun. So, sa jeep lang talaga ako. Nakatandaan ko nun, yung daddy ko nun, sa mga switch pa nakasabit yun eh. Oo, dati. Ayos siya. Tapos, kumbaga, mulat ka na. Oo, talaga doon ako namulat. Tapos, siyempre, nabarkada, doon nagbinata. Karoon ng kung kanino na ako nakakasama. Tapos, yun na, nahilig na ako. Nararamdaman ko, nahilig na ako sa jeep. Tapos, nandiyan na yung, siyempre, yung jeep namin, hindi masyadong maganda. Yan na, nandiyan na yung tinataguan ko na yung tatay ko. Ayaw ko sumama dyan, pangit yung jeep namin. Dito ako sa mga gandang jeep. Ganon na nangyayari. Yun na yun. Doon na nagsimula. Sa lahat naman ng mga jeepney mo, isa sa mga ano yan, isa sa mga critical ng sound. So, paano mo na-master mo, paano mo na-timpla yung sarili mo sa sounds? Ano ba? Kasi bata pa lang ako. Kumbaga nung araw kasi booster lang eh. Tapos equalizer. Oo, yun. Parang na-amaze ako na mahilig ako mag-pull. Nagagalit nga natin yung tatay ko. Binago mo na naman yan yung equalizer, yung adjust na equalizer. Kasi nung araw kasi usong-uso nun yung equalizer, letter B lang na ganun yung ano eh. Oo, yung settings. Oo, yung settings. Parang sabi ko bakit kaya nga equalize eh. Kung bagat kukulin mo yung tamang tunog. Kumbaga ako, kung sa pandinig ko, ito yung tamang tunog eh, hindi yung basta letter bilang na ganun eh. Kaya ka nga nag-equalizer eh. Parang siguro, naano ko na rin, na-master na lang siguro. Tapos sasama-sama rin ako sa mga mobile. Kaya ultimo yung paggawa ng box, natutunan ko rin. Tapos yun nga, nung mga bandang ilang taon pa ako. Backride ako noon eh, nasa Rigel kami noon eh, dati. Naging barkada namin niya si Michael Baxman. Baxman Audio. Oo, yan. Kinuha niya ako helper. Ganun ang nangyari ko. Kaya kumbaga, Kasi yung natututunan. oo, ganun. Saka ano rin eh, kumbaga,
Meron din ako mga kasasamahan na ganun yung trip nila tunog na hindi ko naman type. Kasi siyempre, kung ano yung gusto ko na tunog, gano'n. Kumbaga parang na-practice ko na lang siguro yung sarili ko sa ganun. Yun, so Boss Jay, sa tatlong version ng Woodstock na lumabas, alin doon ang pinaka-favorite mo? Favorite? Pinaka-the best para sa'yo?